May share lang ako dito sa automatic washing na ito. Ang brand niya pala ay Sharp. And kaya sa mga maka-encounter ng ganito, panoorin nyo lang ito. Ang problem nyo pala ay hindi siya nagwawash, hindi siya nag-spin, hindi siya nagdi-drain. Ayan, at hindi siya nagre-refill ng tubig. And balinipaltan pala natin siya ng water inlet sensor, tapos inlet valve. Kaya ako pala ito pinalitan ng water inlet sensor at inlet valve is nag-change reading na siya. Ang sa madaling salita ay pasira na. Bali, ang problem pala nitong board na ito is power supply. Wala siyang ibinabato kay water inlet sensor, tapos sa inlet valve na 220 volts at 5 volts. Bali, panoorin nyo lang po itong full demo tutorial at full demo po pala ito. Wala po itong cut. At sa mga maka-encounter ng ganito, ayan, tandaan nyo lang yung mga ginagawa ko. At bali, pa-plug natin para makita nyo yung by step na gagawin natin. At kung mapapansin nyo pala ay umiilaw na po yung kanyang board at wala siyang binabato na error. Ayan, bali ito pala yung nagko-command sa lahat ng mga parts. Ayan. At ilalagay pala natin siya sa AC. At susukatin natin yung voltahe niya papunta sa water inlet. Ayan. At kung mapapansin nyo, ayan, susukatin natin siya. Kailangan may masukat tayo dito 220 volts. Ayan, bali may nasusukat pala tayo dito 4 volts lang ang nasusukat natin. Kailangan 220 yan para gumana yung niya, para mag-refill siya ng tubig. Ayan, bali wala pala siyang ibinabato na error sa kanyang board. Ito pala yung ipinalit natin. Kailangan may makukuha tayo dyan 220. Ipapakita ko sa inyo. Bali nakadikit naman niya sa sticker niya na 220 to 240 volts. At kung makikita nyo pala dito is ito 20 to 240 volts. Kailangan may masukat tayo na ganyang voltahe. Kapag wala tayong nasusukat, sa madaling salita ay sira na po itong. Bihira lang pala itong mangyari sa automatic washing na gumagana yung kanyang panel board, pero walang ilinalabas na error. Kaya hindi natin mapagkaamalan na sira yung board niya kasi walang nilalabas na error at nagana naman. Kaya yung ni double diagnosis natin, ni general diagnosis natin, at nakita natin dito ay 4 volts lang lumalabas. Kailangan may masukat tayo dito 220 to 240. Ay bali nasusukat lang natin is 4 volts. Ayan, sa madaling salita sira na po itong board na ito. Kailangan natin palitan. Ayan, bali i-order pa natin to sa online. Kailangan same size at same branch lang din ipapalit natin. At ngayon susukatin naman natin yung kanyang water inlet valve. Ayan, at kung mapapansin nyo, dapat may masusukat tayo dito 220 to 240 volts. Ayan, bali ang nasusukat natin is 0 volts lang. Ayan, wala tayong nasusukat, point lang siya, 0.0 lang. Kailangan may masukat tayo dito 220. Sa madaling salita, defective na. Ayan, bali ang susukatin naman natin is yung kanyang pangalawa. Ayan, bali wala din. At yung pangatlo naman is water level sensor. Kailangan may masukat tayo dito 5 volts. Kapag wala tayong nasukat na 5 volts, meaning ay defective na yung board. Ayan, at once naman na mag high volts siya, meaning ay sira na din. At kapag naman na bumaba kanyang voltahe or tumaas, meaning is sira na. Dapat ang masukat natin ay 5 volts lang. Ayan, bali susukatin natin dito at may nasusukat tayo dito 10 volts. Ayan, dapat ay 5 volts lang. Kapag tumaas yan ng voltahe, meaning is sira na yung motherboard niya. At bali yung water inlet sensor nito ay brand new yung sinalpak natin. At bali yung original niya ay kinalas natin, gawa ng nag-change reading na tinamaan. At bali sa next video na ito, ayan, panoorin nyo at order pa natin yung motherboard nito. Okay, hanggang dito na lang. Let's go, peace out.